kasi dapat perfecto lahat. And, ah um, nagbi-video na ata to eh. So, siguro sa mga hindi nakakaalam or yung hindi nakapanood ng video ko last year is yung prom. Kung hindi nyo napanood yun, long story short, uh, may girlfriend na ako ngayon. Actually, nag 1 year kami recently lang. Kasi, yun nga, prom namin last year. And yung video ko doon sa prom is nag-propose na ako sa kanya kung pwede ko pa siyang maging girlfriend na maging officially na girlfriend ko na siya. And siguro balik muna tayo syempre kung saan muna nagsimula lahat, kung paano na build niyo. So like 3 years ago, talagang wala akong balak mag-jowa-jowa na ganun eh. Wala talaga ako. Alam mo yun, wala sa isip ko na mag-jowa ako ngayon. Alam mo yun, okay akong like, sobrang OA pakinggan, sobrang OA ko din siguro sabihin. Pero, alam mo yun, ano sa akin eh, like, okay sa akin na wala akong jowa, wala akong ka-love team. Love team. Pero yun nga, siguro sobrang OA pakinggan nito. Pero dumating ako sa point ng buhay ko na, alam mo yun, masaya naman na ako. Hindi ko na kailangan mag-jowa. Okay lang na okay lang na mamatay ako. Okay lang na mamatay ako na walang jowa. Pero yun, yeah. Dumating sa point ng buhay ko na, alam mo yun, sobrang fine lang sa akin na wala akong partner, wala akong like, ano yun, wala akong jowa, wala akong niyakap. Pero, yun nga, 3 years ago, big, ano lang yun eh, nagpa-Facebook ako, tapos siya, may dumaan sa people you may know ko, kasi di ba, may ganun sa FB, yung people you may know. May dumaan lang na isang babae doon. Sabi ko, tapos like, paulit-ulit siyang dumaan doon. Sino ba to? Check ko nga, sino ba to? Kasi paulit-ulit na yung araw-araw ko na siya nakikita. Sino ba to? Tapos pinopen ko, check ko, yung mutual friends niya, this yung friends ko. Ay, hindi ko siya kilala, pero bakit kilala niya halos lahat ng friends ko? Tatlong araw kong inisip ko, i-chat ko ba siya kasi wala nga ako sa vision na mag-jowa doon, pero sabi ko, wait lang, parang may iba dito damn, papagano, damn, parang down bad yun na ewan doon eh, parang please, nakinolod na, please. Tas ayun, nung tumagal naman na, nag-usap-usap na kaming dalawa, nagkakilalahan na. Kasi, alam mo yun, gusto ko talagang makasama lang siya, makilala, kumbaga, parang ganun. Then, after nun, ko na siya, naligawan ko na siya officially. Through chat nga lang. Then, official na nililigawan ko na siya, dami na naman ginawa. Minecraft, bawat gabi, nanonood ng movie. Tas araw-araw kaming nag-uusap. Not a single day na lumipas na hindi kami magkausap. Na kahit ano lang mapag-usapan namin. Kahit sobrang random lang. Then, ayun. Siguro yung term na gagamitin ko sa nangyayari sa amin after nung araw-araw namin na pag-uusap is siguro parang nasunog namin yung kandila dun sa
both ends niya. Nasunog namin kaya parang sobrang bilis na ubos ng apoy. And ayun, bigla ang parang nagkalabuan kami. Parang alam mo yun, sa sobrang tagal namin parang magkakilala or magkaligawan, parang ganun. Bigla ang nawala. Bigla ang nawala yung bond namin na tipong magkikita sa school na kala mo hindi magkakilala. Parang nagkakahiyaan, nagkakailangan pag nakikita. Simpleng hi, di magawa. Kasi parang, di ko alam kung anong meron sa amin dati nun eh. Pero parang yun nga, nagkakahiyaan kaming dalawa. Tapos, and like, after nun, sabi ko, saan pa ba ito papunta? Hindi ko naman sinabi sa kanya, pero sinabi ko lang sa sarili ko. Sabi ko, saan pa ba ito papunta? Kung like, naliligawan ko siya and at that point nga, di ko alam kung naliligawan ko pa ba siya. Kasi parang na-caught up din ako sa like, mga tropa na parang mas sinoround ko yung sarili ko sa mga tropa kaysa sa like, parang lapitan siya or like, gumawa ng motive na nililigawan ko siya and like, gusto kong maging kami at some point, parang ganun. Pero parang yun nga, parang na-caught up talaga ako sa mga tropa nun. And parang mas ginawa kong importante yung tropa, kumbaga. Kasi parang, alam mo yun, sobrang unti na lang nung oras ko sa kanya nun. Then after like a year after a year of panliligaw ko, the last 2 months ata, after a year ko siyang ligawan, the last 2 months, dun na ako talaga. Sabi ko, kung hindi ko masasalba tong relasyon na to, kasi ang nasa isip ko na, one last push. Kung hindi ko like, wala akong magagawa dito, kung hindi ko like magagawa ng paraan para mag-move forward kaming dalawa, bibitaw na ako kasi alam ko hindi ko na kaya. Parang wala na akong magagawa para sa amin dalawa. Bibitaw na ako. Kasi wala na akong control dun. So, ayun. And then, umabot sa point na, ayun. Bumitaw na ako. Kasi, sabi ko nga nun, kung hindi ko magagawa ng paraan kaming dalawa, hindi na siya parang hindi na siya nagbe-benefit sa aming dalawa. So, bibitaw na lang ako. Tapos, ayun. Bumitaw nga ako. Mga like, noong gabi na yun, tsaka yung mga ilang araw akong umiyak. Ilang araw ako umiyak nun. Kasi talagang sobrang sayang na sayang talaga ako sa aming dalawa. Sabi ko pa nun. Kasi sobrang sayang na sayang talaga ako nun sa aming dalawa eh. Like, alam mo yung I could have made it work kung like finokusan ko pa siya ng todo instead of like palagi akong kasama sa mga tropa. Naano ko siya siguro yun, parang nasalba ko siguro yun at that point. Yun nung nililigawan ko siya dun, naka-close ko talaga lahat eh. Naka-close ko yung mga pinsan niya, naka-close ko sila ate, si tita talaga yung naka-close ko. Doon, napamahal na ako kay tita nun eh. Hanggang ngayon, mahal ko pa naman din si tita. So, yung mga pinsan, kapatid, siyempre, ano na din yan eh. Pamilya na din yung tingin ko sa kanila, siyempre. Pero, then, like, one day, after nung parang exam ata ng klase, lakas ng ulan nun nung hapon na yun. Nandun na kami sa may gate kasi hindi kami makauwi sa sobrang lakas ng ulan. Parang stranded kami lahat dun sa gate ng school namin. Tapos, biglang may tumawag sa likod ko. Hey, Kin! Tao, bakit boses ni Hila yun? Magaganyan pa ako. Bakit boses niya yun? Tataka ako eh. If I could, I'd freeze this moment, make it my home. Nagtaka talaga ako nun.
Hindi naman kami goods. Pero bakit tinatawag niya ako? Tapos nung narinig ko, kinulit. Doon ako tumalikod. Tumalikod ako yan. Okay. Ano ba yan? Na nakita ko si Mrs. In a perfect world, I'd kill to love you the Ako, tinatawag pala talaga ako. Akala ko parang guni-guni ko lang na may tinatawag niya ako. Tapos yun pala, totoo pala. Tinatawag niya pala talaga ako. Tapos yun, yung araw na yun, like 1 month na ata kami magkahiwalay nun. Nung araw na yun, kinausap niya pala si tita about sa amin dalawa. Na, kasi doon niya lang din nasabi kay tita na wala na kami. Doon niya lang din nakwento kay tita na naghiwalay na kami nun. Pagtapos nun, wala, parang nag-usap lang kami dalawa. Pagtapos nun, parang kasi tinawag ako ni Lai nun. Kasi parang gusto daw ako sabi ni tita ko, parang kinamusta lang ako kung ano nangyari, ganyan. Tapos, ayun, nagkausap na ulit kami. hero. You wanna be my new home, but baby, let up. I won't ever recognize these roads. Pagtapos nun, March kasi yun, tas yung prom namin April. Doon finally na tanong ko na yung question kung gusto niyo pa rin ba, kung gusto niyo pa rin ba like paging partner ko sa prom. Tas ayun, kung gusto niyo pa rin ba maging. Tas pagtapos nun, hanggang sa dahan-dahan na kaming parang na-build na ulit yung relationship namin. Parang nag-restart niya kami dalawa. Parang kinikilala na ulit namin yung isa't isa. Tapos yun, prom night na. To be mine, you can try to unearth this song. I swear you'll hate. So like weeks before ng prom, pinaplano ko na talaga like kasi na-build na ulit yung relationship namin. Sabi ko, what if sa prom, mag-propose na ako sa kanya. Kasi may blessing naman na din ako ni tita nung araw ng prom. Nung mga like weeks before ng prom, sabi ko, magpo-propose na ako sa kanya. Pero, yun, element of surprise ko yun eh. Wala akong sinabihan kahit sino. Kahit best friend ko, kahit sino. Wala akong sinabihan. Nalaman lang nila nung araw ng prom. Nung bumibili na ako ng bulaklak, nung like a day before prom. Wala talaga nakakalam na magpo-propose na ako sa kanya. Na gagawin ko na siyang girlfriend officially after many years. Tapos ayun, the whole day nung prom, nasa isip ko lang kung paano ko like paano kong i-execute yung plano ko na yun. Kasi hindi talaga ako magaling magplano. Tinlano ko na, sabi ko lang magpa-propose ako sa kanya ngayong gabi. Tapos ayun, kaya like sa video na yun, sa vlog, parang sobrang may kita nyo naman sa mukha ko na parang hindi ako makareact na maayos kasi parang nape-pressure ako na ewan. Tapos ko nun eh, iniisip ko kung paano ko i-execute niya. Tapos pagtapos nun, perfectly executed naman. Ayun, naging kami na. Sobrang saya, alam mo yung sobrang saya ng experience ko ngayon. Sobrang saya nung like pinagdaanan namin lahat. Sobrang daming memories, daming experience na alam mo yun, para sa akin, napapa-question ako kung bakit na binigay sa akin yung ganyan type ng jowa na sobrang
sobrang sobrang sayang makasama. Like, susuportahan ka talaga sa lahat. Yun nga eh. Parang kine-question ko na lang din kung bakit wag naman sanang tanggalin sa akin to. Pero parang napapatanong ako, bakit nabigay sa akin yung ganito ka-special na tao? Like, sobrang niya sa akin. Like, parang pinapardaman niya talaga kung gaano ako ka-special sa kanya. Like, parang, kasi, first time ko makaranas ng ganun. And, gagawin ko talaga lahat ng kaya ko na maging last ko na siya. And then, kaka-anniversary lang namin na nakaraan eh. Alam mo yung gagawin mo talaga lahat ng pwede mong magawa. Alam mo yung tipong pipilitin mo or na gawin lahat ng kaya mong gawin para mapastay mo lang siya. Gagawin mo lahat kasi sobrang special na talaga para sa'yo. Like, siya yung unang nagparamdam sa akin na parang ganito pa lang sa isang relasyon. Na parang, alam mo yun, panaginip ng lahat pero sobrang totoo. Alam mo, tinatry ko talagang maibigay sa kanya lahat ng naparamdam niya sa akin magagandang bagay. Tinatry kong gawing parang tinatry kong ipa-feel sa kanya na special din siya tulad ng ginagawa niya sa akin. After 1 year na aming relasyon, nag-anniversary na kami. Pili ko tuloy every anniversary natin, somewhere nandito tayo. Sarap! Chocolate yung gilid. Gusto ko ng chocolate na... Ganun. Every year dapat sa anniversary, we have to do something special. What's next? Ha? What's next? Ito.